Sa bawat pag-ikot ng mundo, may isang kwento ng pag-ibig na naglalakbay. Isang kwento kung saan sadyang mapagbiro ang tadhana. Tadhana? Ang bawat titig ay may dalang pangakong walang kupas. Ito ang kwento ni Elias, isang taong nagmamahal ng buong puso, kahit saan mo siya dalahin. Tungalay kong arana para sa dalaga, walang kasing ganda, amoy roses ang alingaw. Ano ang kabulong ito? Tayo, akala mo ba pala yung pinarang na makakitaran? Elias, wala ka talagang hiya. Pagkatapos ka namin paalisin ay maglalakas loob ka mong bumalik at magbulong dito. Hindi ka ba naturuan ng mga pamilya? Ang bahay na ito yung pumunta upang makaranas ng mga babae hindi mo kaulit. Ramon, hindi ako nagbublok. Ako ay nagtatapat lamang ng pag-ibig sa inyong anak. Pagkatapat mo ay paninira sa pangalan ng aming pamilya. Mag-aawit ka sa gilid ng kalsada, hindi ka nababagay sa aming tahanan. At ikaw, Josepina, bakit ka? Walang pag-asa ang lalaking yan. Malis ka na, Elias. Wala ka mapapalariin mo kundi kahiliyan. Yes. Tama na, Elias. Hindi ko na nais marinig ang iyong boses. Hindi siya mukha isingin mo. Ngunit, Don Ramon, kaya nang mamahal kayo sa Pina, hindi ba't ay nung mas malaga kayo sa mga kayamanan na meron kayo at wala ako? Pag-ibig sa mundo ito, hindi sapat upang makabili ng tinapay binata. At lalo hindi sapat upang mapanatili ang aking pamilya sa itaas. Ito yun, tinatanggap ko po. Maghanap ako ng trabaho, mag-aaral. Kung sa gayon, may bigay ko ang buhay na nararapat para sa kanya. Huwag mo akong paasahin sa mga pangarap mong walang laman, Elias. Ano magbibigay mo sa akin, anak? Isang ubo sa gilid ng ilog, pangakong baka bukas ay makalimutan mo na si Josepina ay lumaki sa sutla at hila. Hindi siya para sa pangako, siya ay para sa katiyakan. Ang pag-ibig ko sa inyong anak ay mas matibay pa sa inyong mga pila. Walang pag-ibig ng matibay kung ang hindi ko ay kumakalam sa gutom. Tignan mo ang sarili mo, wala ka. Ang tanging meron ka lamang ay tapang na pasukin ang aming tahanan at baliwalain ang aming pamantayan. Ang inyong pamantayan ay isang pader, nagawa sa kapalalunan at pagmamataas doon na Victorina. Hindi nyo nakikita ang tao. Ang nararamdaman, tayo ang laman lang ng bulsa. Kaya nyo ipagbili ng kaligayahan ng iyong anak para lang sa titulo at apelido? Lumabas ka sa aming pamamahay bago pa mawalan ako ng respeto sa aking sarili at ipaglakad kita sa mga gwardya. Mahal mo ang aming anak? Pahahayaan mo siyang mapakasal kay Seryo. Hindi ko siya pinakawalan, Don Ramon. Inaagaw nyo siya. Tandaan nyo to, hindi nyo mapipigilan ng aming puso. Bini, ano ang lugar na ito? Nasaan ako? School! Malamang! Ngunit, kanina lamang ay nasa lugar ako ni Don Ramon. Paano ako naririto? Ibang ka ba? Tsaka, huwag mo akong pinaprank. Tapos na buwan ng wika, huy. Ngunit, ano yung pinaprank? Ibang ka ba? Tsaka, transparent ka ba? Like, I've never seen you before. Like, I'm close with everybody. But you're not familiar. Pasensya na, Binibini. Ngunit hindi ako maalam sa Ingles. Sapagkat di ako nakapag-aaral ng kolehiyo. Bahala ka nga dyan. Alam
Alam mo, pogi ka sana, kaso merong kang ganun. Tsaka babush na, gagawa pa ako ng kanta. Malapit ng competition ko, kailangan ko ma-perfect. Sagit lang, Binibini. Magaling akong sumulat ng kanta. Sa lugar namin, ako ang tanyag na manunulat. Maaari kitang tulungan. For real? Tutulungan mo akong gumawa ng kanta? O sige, magkita tayo sa Starbucks bukas. Starbucks? Nakikita mo yung kapihan na yun sa kanto? Yan ang Starbucks. Diyan tayo magkikita bukas. Tsaka, magnanay na. Una na ako. Bye! Teka, nasa labas pa rin siya? Anong oras na? Excuse me, sir. Ayos ka lang ba? Hindi ko alam kung saan ako patungo. Gayong hindi ako pamilyar sa lugar na ito. Eto, alam mo ba phone number ng parents mo? Or kung sino pwede sumundong sa'yo rito? Anong kagamitan nito? Cellphone. Actually, iPhone. Fully paid. Pasensya na, Binibini. Ngunit hindi ako pamilyar sa kakamitang iyan. Maaari mo bang ituro saan kung saan yung asyenda ni Don Ramon? Hacienda? Sa buong buhay ko, wala akong nakitang hacienda rito. Taga saan ka ba, boss? Pero totoong may hacienda dito ni Don Ramon. Pero hindi pa ako iniiri nun. Natira ako sa baryo Pinaglaban. Saan yun? Around Quezon City? Tourism student ako pero hindi ako familiar sa lugar. Bilhin niyo itong kalendaryo ko. Gabi na, hindi pa ako kumakain Sorry be, wala na din akong pangkain eh. Tsaka, ano naman gagawin ko sa kalendaryo ng taon 2022 magti-2023 na? Teka, 2022? Oo nga, 2022 nga ni. 2022 nga. Teka, ano bang problema? Ba't takang-taka ka? Pakiusap, Binibini, makinig ka. Ang taon na aking naaalala, 1946. Katatapos na ng digmaan. At ang aming Pangulo ay si Manuel Rojas. Kaya, 2022. Kung ganun, 76 na taon na ang nakalipas. Hala, kuya, sa tingin ko, kailangan mo na magpahinga. Seryoso? 1946? Hindi na kami gumagamit ng ganong words at pananamit, no? Hindi ako naniniwala sa hinaharap, Binibini. Naniniwala ako sa katotohanan. Ngunit kung totoo ang sinasabi mo, pakiusap, tulungan mo ako. Paano kita tutulungan? Bakla, tourism student ako, hindi ako scientist. Hindi ako marunong gumawa ng time machine. Time machine? Ah! Nakakaloka ka! Wait lang. Te, bibili niyo ba yung kalendaryo o regalo ko na lang sa inyo? Aka na nga yan. Mga malas. Mga bali pa yung napagbentahan ko. Isang Melias, maski po pinto, maraming chismis sa dito. Baka masambal pa sila kay Lola Pina, kay Yari ako. Wala ako kay Lola Pina. Check na yung ako. Pero Eileen, hindi masama ang magpapasok ng kaibigan. Lalo na kung pagkaibang lalawigan. Iba ang panahon na yun, Elias. Maraming chismis na. Eden, ito ginagawa mo. May kasama kang lalaki. Ito, barong pa na gantong oras. Alam ba nilalapi na yun? James, ano? Wala kang pakialam. Umalis ka nga dito bago kita masapak. Di mo ko mapapaalis. Alam mo bang kasunduan namin ni Lola Pina dito? No male visitors. Sino ba yung mukhang lumang tao na yun? Ginoo, ako si Elias. Ikaw ba ang nagmamayari ng taraang ito? Ako ay panauwi ni Elaine. Pakiusap, igalang mo ang aming pribadong usapan. Pribadong usapin? Ikaw sa pakinggan kita. Walang pribadong usapin dito. Pag may nilalabag kang patakaran. At sino ka ba talaga? At mo kasama sa ilim? Paano ko ba may gusto ka sa akin? Iniiwasan mo ako nung nakaraang linggo. May dinadala ka na pala dito ng lalaking mukhang nagmula ka pa sa nakaraan. Wala kang pakialam. At saka, una sa lahat, wala naman akong gusto sa'yo. Kaya nga ako umiiwas eh. Gagawa kami ng thesis. Bukas na lang tayo mag-usap. Hindi. Hindi, Eileen. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Handa kitang tulungan sa thesis mo. Pero ito, kung hindi mo papalayasin yun ngayon, susumbong kita kay Lola Pina. Wag, James. Wag. Wag na wag mong gagawin yan. Mayayari ako kay Lola Pina. Tsaka, bigyan mo lang kami ng isang gabi. Promise wala kaming gagawing masama. Hindi. Huli na. Kung hindi mo papalayasin yun ngayon din,
Bukas na bukas tatawagan ko si Lola Pina. Tingnan natin kung kaya mo kong baliwalain ngayon. Anong kababalaga nito, Binibini? At asa lang yung mga alipin? Tsaka, bakit ang lamig dito? Hindi naman ako nag-utos na magpapaypay. Sino ka ba talaga? Ako si Elaine Elias, isang college student ngayong 2022. Tsaka ito ang bahay ko. Tsaka wala ko alipin din, oh. Ayan ang nagbibigay ng lamig sa atin. Tsaka pwede ka manatili dito, pansamantala. Hello, girl. Punta ka here ngayon sa room ko. Nakawan mo muna ako ng gamit sa kuya mo. Dito ko na lang i-explain lahat. Bakit kasi yung dadala ko ng malaki dito? Gaga, tinanungan ko lang and besides, ako mo siya kasi. Magandang gabi, Binibini. Ako si Elias. Hi, I'm Amy. Ano ka na yan? Ano kayo? Nangyari ko po. Hindi na ako. Saan mga chika? Mauna na ako kasi antok na din ako. Okay. Bye-bye. Maligo ka na lang dito. Gamitin mo sa mga damit yung dala ni Amy. May dating ka, no? Ha? Anong dating? Dating, as in, pogi, may wow factor, ganun. Puro kabiro. Lumapit ka nga rito upang maumpisa na natin ang pagsulat ng awit. Kamusta pala ang buhay mo ng panahon niya? Komplikado. Komplikado? Saan banda? Eh di ba kakatapos lang ng gera ng panahon na yon? Oo, tayo ay malaya mula sa mga Amerikano. Ngunit ang pagdiriwang ang may kakakibat na gutom at pagdurusa. Napakamahal ng mga bilihin. At kung may sakit ka, taasa ka lang sa halamang gamot at sa mga doktor na natitira. Ganun pala. Eh ikaw, anong buhay mo? Anong trabaho mo noong panahon ng 1946? Ako ay isang estudyante. Ang aking pangarap ay makapag-aral muli ng abogasya upang makatulong sa pagtayo muli ng ating bansa at may paglaban para sa hustisya. Dami namang happenings ng generations mo. Wala bang libangan? Paano kayo nagre-relax? Meron, binibini. Sa gitna ng mga paghihirap, may natagpuan akong bituin sa dilim. Sino siya? Who's that lucky girl? Siya si Josefina. Nagkakilala kami sa plaza. Naalala ko pa nun, pagtapos ng misa. Sobrang ganda niya. Siya ang dahilan kung bakit gusto kong manalo sa buhay. Ang ganda ng pangalan niya. Bakit? Anong problema? Hindi na ba kayo nagkikita? Nagtatagpo kami ng palihim, Elaine. Sa likod ng simbahan, sa pumpang ng ilog, at minsan sa parke. Dahil kasi sa katayuan namin sa buhay. Si Josefina ay anak ni Don Ramon. Teka! Si Don Ramon? Yung may-ari ng asyenda na hinahanap mo? Asa na ba ang asyenda ngayon? Hindi ko rin batid. Si Don Ramon, mayaman at makapangyarihang asyendero. Samantalang ako, walang lupain, nag-iisa, at may bahid na pagiging hukbalap na hindi nagugustuhan ng matataas na tao. Walang-wala ako. Ah, ganun pala. Kaya pala ayaw ng pamilya niya sa'yo. Ayaw na ayaw. Para sa kanila, ako ay isang iskribyenteng may pangarap. Progresibong tao na maaaring makasira ng pamilya nila. Gusto ni Don Ramon na ipakasali siya sa mayamang negosyante. Over naman yun? Anong plano niyo? Wala kaming plano, Elaine. Ang tanging paraan ko lamang ay maging matagumpay. Maging abogado para mapakita ako sa lahat. Lalo na kay Don Ramon.
Iyon lang ang huli kong pinangahawakan bago ako mapunta rito. Sa ganitong kalagayan ko ngayon, sa taong 2022, paano ko siya hanapin? Paano ko aalayan ng isang pag-ibig ang isang babae sa nakaraan na bubuhay? Sigurado akong matanda na siya. Huwag kang nega, Elias. Huwag tayong susuko agad. If totoo man lang lahat ng ito at ikaw ay galing sa 1946, malamang may mission ka dito. At ang mission mo ay alamin. Kung gusto mo, tutulungan kita. Hindi man natin mahanap si Josefina na akala mo matanda na. Mahanap naman natin ang mga natitira niyang alaala. Pero first of all, we can use the internet. Doon natin makikita yung kasagutan sa buhay ni Josefina at kung anong meron sa 1946. Anong internet? Gaya ba yun ng iyong ipon? Ipon! iPhone yun, te. Bayan siya. Fully paid. 1 terabyte. Basta, be, try natin. Huwag ka namang madaming tanong. Over ka naman sa ask. Tara na nga muna sa dorm. Tapos naman na tayo sa sinusulat nating kante. Sarap. Hindi mo ka? Teka, tumatawag si Lola Tina. Sagutin ko na nga. Sige. Hello po, La. Kamusta po? Ano po? Pupunta po kayo dito? Okay po, mag-iingat po kayo. Shucks, pupunta dito si Lola Tina. Mainang binibini. May pagluluto ka ng iyong lola ng tunay na pagkain. Lagi kasi tayong lumalabas para kumain. Di ka kasi marunong magluto. Sus, Elias, nasarapan ka din naman sa Jollibee ah. Aaminin kong masarap. Pero mas masarap ako magluto. Wag na. Tsaka, sayang sa oras, lapit lang ng SM mo. Tsaka, paano natin malalaman kung paano ka makakapag-time travel ulit? Sa totoo lang, binibini. Ayaw ko nang lisanin tong mundo na to. Masaya na ako rito. Walang umuusga sa akin at sa pagkatao ko. Paano si Josefina? Tagal kong nawala, binibini. Kutob ko'y nagpakasal na sila ni Sergio, ang aking matalik na kaibigan. Masaya ako para sa kanila. Alam kong ibibigay ni Sergio ang tunay na pagmamahal na kailangan niya. Tsaka, binibini, maaari ba akong manatili rito? Yes, Elias, you can stay. Pwede kang manatili sa akin. I mean, dito sa bahay. Kasama ko, pansamantala, habang inaayos natin yung buhay mo. Paano na pala yung gift na ibibigay mo kay Josefina? Apo? Yes? Andiyan agad sila. Panigurado kasama ni si James. Paano mo nalaman na kasama niyo lalaki niyo? Si James, kababata ko yun. Ako na din kundi sa kanya ni Lola. Huwag ka na maingay, pumasok ka na lang. Bulag ka din sila. Ngunit binibini, may problema ba? Huwag ka na maingay na yun. Ako magpapaliwanag. Apo? Elaine? Buksan mo ang pinto. Apo? Ang tagal mo namang buksan. Ayos ka lang ba? Opo la. Nag-ayos lang po ako ng gamit. Tara po, pasok po kayo. Gusto ka, Elaine? Parang may bisita ka ata. Ha? Bisita? Ako lang mag-isa dito. Oo nga, James. Si Elaine, sa pag-aaral lang umiikot ang mundo. Pero may naamoy akong pabango ng lalaki. Ay, naku la. Baka pabango lang ni James. O di kaya yung pabango na ginagamit ko. Minsan kasi gusto ko na amoy lalaki. Hindi. Hindi, Elaine. Hindi ko rin pabango ah. Tsaka hindi mo galing mag-iwan ng 2 tasa dito. Tsaka sino may-ari ng ano na to? Sapatos na to? James, ano? Sige, matiyatago mo. Ay, naku, James. Ang talok mo, no? Sa ako yan yung ni Eli. Pinatago lang dito. Tsaka, pwede mo na kami iwan ni Lola. Para makapagpahinga na rin siya. Salamat sa pag-aalalay sa kanya. Tama si Elaine na po. Umuwi ka na para makapagpahinga ka na rin. Salamat ha. Sige po, Lola. Pahinga po kayo. Tara po, La. Alalayan ko po kayo. Punta po kayo sa kwarto. Ituloy na natin ang hawak kasi masulat natin. Parang ito kayo ngayon. Baka marinig ka ng Lola Phil.
Ano yung naririnig ko? Saan mo natutunan ang kantang iyan? Halika nga rito. Ala, yung kanta na yun, isinulat ko po para sa school project po namin. Familiar po kayo sa tono? Pamilyar? Iyan ang kanta na yun ni Alice sa akin ng iyong lolo. Noong dalaga pa ako, iyan ang kanta noong naglayas ako. Hindi ko na inakala na maririnig ko pa yan. Naglayas po? La? Hindi ko po maintindihan. Akala ko po si Lolo ang pinili niyo dahil mahal niya siya. Mahal ko ang iyong lolo. Walang duda dyan, ako. Pero, hindi siya nakatakda sa akin sa mata ng magulang ko. Si Seryo. Seryo ang gusto nilang magpakasawa ko. Si Elias ang aking minamahal, hindi si Seryo. Manahimik ka! Hindi mo alam ang tunay na pagmamahal, anak. Nakapag-desisyon na kami ng iyong ama na si Seryo ang papakasalan mo. Mayaman, mapagkakatiwalaan, masunurin sa magulang. Lahat ng kaibigan, nakatangian. Pero ako, ang puso ay hindi mo matuturuan. Asawa ko, masipag. Asawa ko, matyaga. At higit sa lahat, mahal na mahal ako. Hindi kami mayaman noon. Hindi nga kami nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Pero, masaya kami. Napakasaya. Pero ang magulang ko, nakita lang nila ang kahirapan niya. Kaya bago pa man, dumating ang araw na ipagkasundo ako kay Seryo, dinanan ako ng aking asawa. Wala kaming dinala kundi ang pag-ibig namin at ang tulong ni Seryo. Si Seryo po? Ang dapat ninyong mapapangasawa? Tinulungan kayo magtanan? Oo, ako. Dahil si Seryo, mahal niya ako. Pero, naiintindihan niya na ang puso ko ay pag-aari ng iyong lolo. Isa siyang tunay na binuo. Binigay niya kami ng maliit na halaga at itinuro sa amin ang lugar na pwede namin simulan ng aming buhay. Malayo sa mga magulang ko. Doon sa munti namin bahay kubo, doon kami nagsimula. Walang kuryente, walang tubig, pero masagana ang pag-ibig. Ang iyong lolo, hindi siya sumuko na nagtrabaho siya ng nagtrabaho. Nagtanim, nag-alaga ng hayop, nagtinda sa palengke. At ako naman, nagtahi at nagluto para magkaroon kami ng dagdag na kita. Habang kinakanta ko ang kantang iyan, para kami nagkakaroon ng lakas. Opo, piling mo nga ang kahon na nakatago sa aparador. Sige po na. Ito na po na. Pwede bang salo? Ito ang regalong handog sa akin ng iyong Lola Elias, Apo. Kung naabutan mo lamang siya, tiyak ako magkakasundo kayo. Na? Ayun na naman suot mo. Kasi mo na tignan, te. Nais ko lamang balikan ng aking kinabis na nakasuotan. Over naman sa pagkamis. Tara, practice tayo. Sige. Elias? Sophia, kung tatanggapin mo man itong handog ko, itatanan na kita. Talagang ko itong tinatanggap, Elias. Josefina! Alam kong hindi akong tinitibok ng iyong puso. Itong mga salapi tanggapin mo upang makapagsimula kayo ni Elias ng magandang buhay. Salamat, Seryo. Naway makahanap ka ng taong magmamahal sa iyo ng tunay. Kauhan ka ng Diyos.
Maraming salamat aking kaibigan. Masipin na kami yan! Welcome to our annual singing contest by our section 3107. Thank you so much. What are we waiting for? Please welcome our contestant number 1. Thank you so much. Thank you for contestant number 1. So again, please welcome our candidate number 2. Once again, please give a round of applause, please. Ako'y sangkulan ng pag-ibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong lakas, mamahalin kita magiging sino ka man. Thank you, contestant number 4. So now, please welcome our contestant number 5. Give her a round of applause, please. Itong alay kong harana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy roses ang haling mo'y at kung nanaisin ng tadhanang mapuli lang di hayaan mawala pa. Itong liham na umaasang mata mong makabasa, handang gawin lahat, maging pamilya'y niligawan. Ngayon lang nakadama ng wagas na pagkamang
hiling ko lang naman na tayo na sanang dalawa ang siyang huli at ang umpisa. Papatunayan ang unang pag-ibig ay di mawawala. Wow, thank you so much on lesson number 5. What a unique song. I know everyone here is music, right? Yes! So, please tell me, what is that song? Ang awit na ito ay simulan namin ng aking lolo na si Elias para sa kanyang minamahal na si Josefina na aming lola noong panahon ng 1946. Yun lang. Wow, what a deepest meaning contestant number 5. So please give her a round of applause here. Lola Pina, masakit man sa akin na ikaw ay lumisan. Ngunit ako'y masaya na. Si Elias ay kapiling mo na.